Yeah. Nagpa-meeting si congressman sa mga kapitan at inoferan sila ng tama raw at tigo 100,000 pesos para lamang maiboto ng straight yung administrasyon ngayon dito. Ilalaglag na daw nila si Abalos. At iboto na si Kiko at si Bam. Lakas natin. Tayo, ikaw, ako, lahat ng mga naniniwala sa PDP laban, lahat na naniniwala kay Tatay Digong sa kay BP Sara, sobrang lakas ng mga Duterte to the point na nag-uusap na yung mga ibang kulay para lang makapag-collab sila. Kayo na, no, never again, never forget. Hindi ko naman kayo binastos. Diba? Hindi ko kayo binastos. Nilike, ni-share. Kasi ganun talaga. Ganun talaga sa pamilya. Merong ibang... Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan natin pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin. Sa katotohanan lamang, isang mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Lagi yan, kayo inuuna ko mga kayon. Ganun, di ba? Kasi kayo yung sumusuporta sa akin, di ba? Hindi lang sinusuportahan nyo si BP Inday Sara, pati na rin si Tatay Digong. And at the same time, unconsciously, nasusuportahan nyo rin ang inyong lingkod, Joe Malone TV. Isang like and share naman dyan, paki-subscribe na lang para kung di ka pa nakasubscribe. And then, paki-click yung bell button para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Pasok intro! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmasyag, trutan, hanap di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Tama naman, di ba? Issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban, Yeah! walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Tama naman syempre, di ba? Para sa bayan, syempre, lahat yung ginagawa natin. Alam nyo, nakakaano lang no? Nakakaano lang yung mga, alam mo yun, yung mga nakaupo ngayon na walang ibang inisip kundi power, pera, posisyon. Imbis na dapat ang isipin, taong bayan, yung mga kaya sa Pilipinas, hindi mo masisi yung ano eh. Ang kawawa sa Pilipinas, sa totoo lang, yung mga talagang mahihirap. Kasi talagang halos pinagkaitan niya ng lahat. Pinagkaitan ng batas, pinagkaitan ng pera, ng pagkain, ng leisure, lahat, di ba? In fairness naman sa mga sa mga magagaling na politiko. Pero yung mga talagang corrupt na walang ibang inisip kundi magpayaman, putya, tapusin na natin niya sa May 12. Okay, shoutout natin yung mga members natin dito sa Joe Malone TV, Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Franklin Porog, Lorna Tubera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung gusto niyo po magpa-member, meron po tayong membership button dyan. Paki-subscribe na rin itong channel natin. Paki-like and share. Huwag na rin kayo mag-skip ng ads. Yun po yung suporta nyo sa akin, sa mga content creator na tulad namin. Kaya lagi namin binabanggit dyan, like and share, kasi hindi naman kami bayad dito. Nagbabayad sa amin sa inyo, kayo, yung mga viewers namin through YouTube. Dahil wala naman kami nakukuha sa mga politiko na yan. At wala naman akong pakialam sa kanila, di ba? Sila ang nagpapayaman. Diba? No? Grabe. Okay, mga kayon, isang request lang, paki-subscribe naman itong When Tito Talks. Ito yung channel natin na kung saan
anything under the sun, tinatopic natin, pinag-uusapan natin when Tito Talks. Tapos pagka meron kayong hilig sa mga pagkain, food vlog, street food, mami, yung mga mura na marumi pa, yung mga Anli Sisling, Anli Tapa, yung mga pares, eto naman, Tito Jom, Tito ng ina mo. Yan, pakisubscribe na kayo. Maraming salamat. Ito na, simulan na natin. Wala na ako nakalimutan sa akin introduction. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin itong mga kinonsolidate videos natin. Bigyan natin ng malupit na reaction. Ito pala, nauna pala to si Attorney Harry Respicio. Atas lang natin na onte. Yeah. Nagpa-meeting si Congressman sa mga kapitan at inoferan sila ng tama raw at tigwa 100,000 pesos para lamang maiboto ng straight yung administrasyon ngayon dito sa ating bayan. Kayo po ay pipilitin ng ating mga barangay officials. Huwag po kayong magpapatakot. Worth it ba na ibigay ninyo ang pagkakataong ito na mamili ng inyong ninanais na kandidato na mamuno sa inyo na magiging tapat sa ating bayan? Di ba grabe, no? Pero totoo yan. Akala nyo, ang laki naman nun. May tama raw na. Magkano ang tama raw ngayon? Yung mga pick-up, magkano ang tama raw ngayon? Nasa 1 million din. Tapos may 100,000 pa sa mga kapitan. Kasi yan, ginito yan. Siyempre sa mga barangay, may kapitan. Alam naman natin yun. Yung kapitan ang nagde-decide. I mean, hindi naman talaga nagde-decide. Kapag lahat naman niya may free will kung sinong gusto nila iboto. Pero may malaki ang power ng kapitan. Kaya nga 'di ba sinabi ni Tatay Digong sa previous na mga video natin. Ang sabi niya si Senator Amy daw yung tumulong sa kanya, nagbigay ng pera, sumuporta, inutang daw ni Senator Amy kasi sinasabi ni Tatay Digong wala naman siyang mga congressman, wala naman siyang mga kapitan. Yun kasi yung tutulong sa kandidatura mo. It helps. Talagang nakakatulong ang mga kung halimbawa ang tinatakbo mo president, 'di ba? May mga congressman kang kilala, mga senador ka na nasa iba't ibang lugar, mga kapitan. Yan ang isa sa mga tutulong sa iyo. Kasi si kapitan, yung nasasakupan niya, o pwede naman niyang kausapin 'yan. Pero syempre, hindi naman niya mapipilit 'yan, 'di ba? Hindi naman mapipilit 'yan. Pero syempre, pwede niyang kausapin 'yan. Ano tayo bilang chairman ng barangay niyo. Ano tayo? Duterte ang boboto natin, 'di ba? O kaya sa kabila, 'yun ang boboto natin. Ganun. Kaya ang laking bagay din ng mga kapitan, mga mayor, congressman, senado, na nagbibigay tulong sa kandidatura. Galabasan na ng pera. Todo na all out na. Taya na, pati pamato. Kumbaga sa salitang mga batang 80s, 90s. Sige, todo na, pati pato. Bisa nga, todo na, pati. Pag sinabing todo na, pati pamato, pati pamanggulo, todo na yun. I-all out na nila ngayon kasi pag natalo sila, tapos lahat. End of career. Tapos na yung posisyon, tapos yung mga chance nila mangurakot, makakapag-ipon ng pera. Kasi mga nag-ipon ng pera yan Kasi dito nila ibubuhos sa eleksyon. Yan. Talagang yung ayuda, yung vote buying, hindi mawawala yan sa Pilipinas. Kung ako tatanungin, di ba? I'm sure kayo din naman ganun. Talagang kaakibat na yan ng eleksyon natin dito sa Pilipinas, yung vote buying. Wag na nga, hindi na nga vote buying. Baka sabihin naman ng Comelec, nag-aano ka naman, inciting to the sedition ka naman di ba? Ayuda na lang, di ba? Obvious naman, maraming nagkakaroon ng ayuda. Marami nga ako narinig di ba? Maraming nagkakaroon ng ayuda, lalong-lalo na pagka malapit na ang eleksyon. Totoo yan, marami ang nagkakapera mula sa mga barangay chairman, kagawad, tanod, mga watcher, yung mga simplong botante nagkakaroon ng bigas, ng 300, 500, 1,000, depende kung gaano kayaman. Di ba? Hindi yan bago Hindi yan bago. Lagi yan, nangyayari yan. Marami tayong naririnig. Sasabihin na baka may sabihin, hearsay lang yan, putang ina. Pwede ba? Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Ayo ba, maniniwala pag sinabi ko walang dayaan dito sa Pilipinas pagdating sa eleksyon, di ba? Sasabihin nyo, ikaw naman, Joe Malo, no? Hindi naman kami pinanganak kahapon. Ganun din ako, di ba? Ganun din ako, di ba? Syempre, sila yung nakaupo, di ba? Pag question nila tayo, syempre, may mga power yan, no? Sinasabi mong may dayaan sa sa Comelec. Walang dayaan, sige, walang dayaan. Pero hindi kami pinanganak kahapon para maniwala sa inyo. Di ba? Ganun ganun lang. Ang tanong, sino yung congressman? Siyempre, hindi yan mapapangalanan, di ba? Pero kaya posible. Posible yan. Yung mga ganyang, bilhin mo, halimbawa sa isang barangay mo, meron kang 2,000 to 5,000 na constituent. Patay. Laking boto. Laki yun, di ba?
Tapos lahat makakausap ni chairman, no? Akong bahala sa inyo, bibigyan ko kayo ng bigas. Ang bahala sa inyo, di ba? Wala na, di ba? Gagapangin na nila ngayon. Gagapangin na nila ngayon, talagang ipepwersa na nila, i-all out na nila lahat ng pera nila para manalo sila. Kasi kayang-kaya naman nilang bawiin yan, eh. Di ba? Bebenta nila yung mga ari-arian nila, ibubuhos nila lahat, pantatapal talaga nila. Kasi pag nanalo sila at nakaupo sila, I'm pretty sure, kayang-kaya nilang bawiin yan. Di ba? Walang gaguhan. Oo, walang gaguhan dito. Tayo na. Hindi naman, alam natin lahat yan, hindi naman tayo pinanganak kahapon, tumanda na tayo sa ganito klaseng larangan, sa ganito klaseng political games. Di ba? Common na nga ito sinasabi ko, eh. Alam nyo na nga ito kung tutuusin, pero talagang nabubuhay at nabubuhay lang. Dahil maglapit ng eleksyon, talagang naglalabasan talaga yung mga ganyan. Regalo, ayu-ayuda, yung mga pangako. Kahit hindi na kahit na hindi na material na bagay, material na sasakyan o material na pera. Pangako na lang, eh. O, pag nanalo ako, ha, alam na this. Di ba? Okay. Panoorin natin ito. Joey De Vere, saka sino ba to? Kalimutan ko na pangalan nito. Talaga ako. Butik na ako mahulog sa phone ko nung binasa ko na share mo yung post na yun. Hindi na to kain suka, eh. Yung Kain suka, tae. Tapos kinain pa niya ulit yung tae na kinakain yung suka. Correct! Diyos me! And they were so proud of it. And they were trying to package it as just being strategic. Strategic daw sila, eh. Di ba? Nakakaloka. Diyos me. Ito. Sabi nga, for example daw, an anti-Duterte Marcos loyalist voting for Bam or Kiko instead of Abalos. Make sure that Marcoleta or Salvador will not land in the Magic 12. Milaglag si Abalos. Pwedeng mangyari. Dahil sa sobrang lakas ng PDP laban, sa sobrang dami ng nagmamahal kay Duterte, talagang ang iboboto sa for senatorial aspirant, mga PDP laban, plus 2 pa nga, eh. Diba? So, anong ginagawa ng mga administrasyon? Kulang na lang makipag-collab doon sa mga pink lawan, sa kung anong kulay man yan, para lumakas lang sila. At yun na nga nangyayari ngayon, diba? Kaya laki ng gastos ni Abalos. Tapos ipapalag ni Abalos. Ang laki ng gastos ni Abalos. Totoo. Diba? Nakakaloka. So ngayon, ilalaglag na daw nila si Abalos. At iboto na si Kiko at si Bam. Ito Pink lawan yan. About Kiko, yung gustong ipahukay. Yung mga boto ni Marcos Sr. Gusto niyang pabotohin yung mga Marcos loyalist kay Kiko Pangilinan na gustong hukayin ang mga boto ni Ferdinand E. Marcos at pinigilan na malibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Collab. Hiling si Contreras na magkaisa silang mga anti-Duterte kahit kumain ng suka tae at itakain ulit yung suka tae at kakainin ulit. Para lang matalo ang mga Duterte. Yes. Magkukulab yan. To that extent. Correct. Para lang patuloy yung mga Duterte. Tapos sasabihin nila, hindi na masyado yung Duterte. Hindi yan sustainable. Lakas natin. Tayo, ikaw, ako, lahat ng mga naniniwala sa PDP laban, lahat na naniniwala kay Tatay Digong sa kay BP Sara, sobrang lakas ng mga Duterte. To the point na nag-uusap na yung mga ibang kulay para lang makapag-collab sila. Yun lang, eh. Di ba? Baka kahit mag-collab sila, malamang, hindi pa rin nila kayang talunin ng Duterte. Di ba? Ganun kalakas Ito raw, the reason is pure math. Ganyan. But the math is not mathing, Joe. Ito yung nakakatawa, no? Kaya sa mga Duterte supporters kasi, gentle pa yung usapan, eh. Gentle pa yung mga usapan. Ba't ayaw yung supportahan si Inday? Choice yun ni Inday. Dapat, hindi namin masuportahan. Sinusuportahan namin si Inday. Kaso nga lang kasi masyadong masakit yung ginawa ni Bongbong Marcos sa amin. Kaya hindi na, alam mo yun yung, it was really like a family talking to each other na. Yeah. Diba? Totoo. Trust issues within the family. Trust issues talaga siya. Trust issues siya na issue. Kumbaga parang yung usapan and I'm so glad na ganun yung problema natin,
Na ganun yung problema natin. Na hindi kasi, mukha namang okay, kasi ganito naman, ganyan. Pero yung sa kanila, Pero yung sa kanila, tangina. invite na nila yung hindi ka pamilya, Joey. Yes. Yung sa kabilang barangay, yung lahat ng kriminal, lahat ng... Oo. Ano yung ang pinopoint out dito ni Joey? Sa atin kasi, mga Duterte, di ba? Sa atin, mga Duterte, ang issue, ang pinag-uusapan natin dito, napag-usapan na rin natin, alam mo kung ano, yung kung iboboto natin si Senator Amy, saka si Camille Villar. Yun lang yung issue natin within that, we call it family of Duterte. Yun lang yung pinag-uusapan natin na, di ba, marami sa inyo nagko-comment sa akin. No for Amy, never again, never forget, di ba? Pero in-endorso ni BP Inday Sara personally, si Senator Amy, pati na rin si Camille Villar. Yun lang. Doon lang tayo nag-uusap. Yun lang yung problema natin. Trust issues lang sa pamilya. Pero kung tatanungin ko kayo, di ba? Simple lang eh. Kung hindi ba Marcos ang apelido ni Senator Amy, boboto niyo ba? Di ba kasi siguro ito lang ang naging kasalanan siguro ang question lang natin kay Senator Amy kasi whether siya ay true or nagpapakitang tao lang, 'di ba? Pero sinabi ko na sa inyo si Senator Amy hindi pumira ng BICAM report kasi nakita niya na may blanco. Wala pang Duterte issue nun, wala pang March 11 na issue nun. Di ba? BICAM report pa lang tayo, BICAM report, balikan natin yung BICAM report. Si Senator Amy hindi pumirma kasi nakitaan niya ng blanco. Kung gusto nyong itest yung credibility ni Senator Amy sa katotohanan na incline sa batas, doon yung tignan sa BICAM report. Bakit? Hindi siya pumirma. Hindi siya pumirma kasi may blanco. Alam niya may blanco, delikado daw yon, sabi niya, kaya hindi siya pumirma. Tapos, okay? Ang nakikita natin ngayon, kasi ang apelido ni Senator Amy, Marcos siya. Pero wag tayo lumayo. Yun lang yung pinagtatalunan natin. Di ba? Yun lang, di ba? Actually, hindi naman pagtatalo di ba? Kayo, comment kayo dyan sa akin, di ba? Nagko-comment kayo na, no, never again, never forget. Hindi ko naman kayo binastos. Di ba? Hindi ko kayo binastos. Nilike, ni-share. Kasi, ganun talaga. Ganun talaga sa pamilya. Merong ibang miyembro ng kapamilya na iba yung pinapaniwalaan, hindi naman lahat ng nasa loob ng pamilya isang takbo ng isip Correct, di ba? Ganun yon ang sinasabi ni Joey. While yung sa kabila, inimbitahan na hindi lang trust issue sa pamilya, inimbitahan pa nila yung barangay kung saan-saan. Kasi nakikipag-collab na sila Collaboration na para lang matalo yung Duterte. Ganun tayo kalakas. Kahit na meron tayong issue regarding sa Senator Amy, kung boboto natin o hindi, di ba? Ako, sinabi ko naman sa inyo, wala naman ako nakarinig dito In fairness naman sa inyo, sa mga viewers ko, wala naman ako narinig, nakitaan na binastos ako nung sinabi kong ako, boboto ko PDP laban, Duterte, at saka yung plus 2, Camille Villar, at saka si Senator Amy. Wala naman question sa akin dito, wala naman ng bastos. Di ba? Kasi ganun yung gusto ko. Ganun yung gusto kong audiences, ganun yung gusto kong viewers dito sa atin. Kaya nga, okay lang kung hindi nyo ako trip, pwede naman mag-unsubscribe, di ba? Huwag na kayo manood sa akin. Walang problema. At least, masasala ko lang yung mga tao, yung mga audiences na talagang gusto ako. Ako mismo, hindi yung sa kino-content natin. Kasi nga, di ba, gusto ko rito, transparent, open-minded. Iba ang opinion mo, ayaw mo kay Senator Amy, okay, pag-usapan natin. Pero pagka hindi, wala, okay lang, di ba? Kumbaga, yung relationship natin dito, very transparent. Ayoko yung pipilitin ko kayo, pipilitin nyo ako, di ba? Hindi uso sa akin yung ganyang klase, di ba? Tuloy natin. Tapos, para sa isang bahay sila. Oo. Ito yung mga magkakapit-bahay na magkaaway ng 36 years na nagbabangayan, siraan ng siraan, batuhan ng putik. Pagkatapos, all of a sudden, magde-decide silang maging strategic. Diba? Are you fucking kidding me? Desperado na talaga yung mga dilawan. Talagang desperado na yun. That's why I cannot trust these people. That's why I cannot trust these people with anything. I remember Kuyang talking about
strategic alliances because you are aligned with your politics and things like that. Na parehas naman tayo ng pinaglalaban, so might as well we form an alliance. Yun yung ideal situation. You look at the same things, you have same goals, and of course if you are different groups, mas maganda mag-consolidate para mas malakas yung push. So that's the old school alliance. Tactical alliance, we may not agree with each other. Yes. We do not have fundamental disagreement with our political philosophy. But I understand that if we're gonna be together, we can reach a certain goal that is beneficial to both of us. For me, ang tactical alliance, hindi po pwede na merong fundamentally flawed when it comes to your fundamental political positions. Tama. Kasi yung tactical alliance na yung tactical alliance na sobrang cold-blooded. Mm. Hindi mo kasi mapagkakatiwalaan yan eh. Kasi kung makikipag-tactical alliance ka, because you just want to win the election, ganyan-ganyan, pero wala naman talaga kayong same common goal in the future, ibig sabihin, yung kausap mo na yan is going to do a tactical alliance in the future if ikaw naman ang gusto nilang itumba. Just like the Pinklawan Communist Alliance with the BBM administration dyan sa Congress. Yes. That's a tactical alliance for convenience. Correct. They are using each other. Kasi nga, aminin natin, lahat sila talagang gusto nilang tanggalin sa balat ng lupa yung mga Duterte. So they are willing to do that, and I agree with you, no, na yung fundamentals ng yung political ideology ay dapat nandun para magkaroon kayo ng a strong tactical alliance, no. And we see that, no, sa Duterte side of the political divide. We don't see that doon sa Marcos. Chapsoy talaga sila. Even the bagong alliance, Joey, ha? Chapsoy eh. Chapsoy yan ng 5 political parties eh. Kaya ang bilis matibag ng alyansa. Between this election and 2028, if Amy wins as Senate seat, what could be the worst thing that Amy can do to the Dutertes? Yan ang important question. Vote yes for impeachment. That's probably the worst that she can do. But that's going to be a blatant betrayal. I don't think Amy is stupid to do something like that. Yes. Exactly. Sabi ni Gracie, BBM can get away from his crime. The problem, Gracie, he can really get away from his crime kasi immune siya from suit up Kasi until presidente pa siya, 2028. 2028 eh, Gracie. Oo. Up until 2028. So actually, for BBM to be accountable sa mga crimes niya, kailangan matapos yung term niya or at least wala na siya sa office. And for that, it's not in the hand of Amy Marcos. It's in the hand of whoever's going to be the The president. next president. After BBM. Yes. Tama. Yung ngayon, BBM can get away from his crime. Ang problema kasi immune naman talaga kasi siya from suit eh. So he can immune really yan. actually get away After yan, from his after. crime. As long as presidente siya. Yes. When Amy called for that hearing, she was already decided. Ilalaglag ko na yung kapatid ko. Amy conducting that hearing was telling the Filipino people without exactly telling the Filipino people Marcos Jr. is responsible for the Yes. kidnapping of Pierre. Nagets nyo? Nagets nyo yung gustong palabasin ni Senator Amy? Hindi niya na kailangan pang sabihin na kapatid niya yung responsible. She represented evidence na makakapagpatunay na kapatid niya yung responsable. Pero hindi na niya kailangan pang sabihin. Kasi parang double kill yun pag sinabi niya na eh. Diba? Talagang takwilan na yun. Itatakwil na siya ng kapatid niya at itatakwil, malamang magtakwilan na yun. Kumbaga betrayal na yun. Diba? Pero what she could do, ni-represent niya yung mga evidence na magpapatunay at magpaparealize sa atin na yung kapatid niya ang responsable. Well, at least, group sila. Hindi lang siguro gusto rin sabihin ni Senator Amy na ginigisa niyo yung kapatid ko. Sige, ituturo natin siya, idadamay natin siya, pero hindi lang siya. Marami sila. Di ba? Huwag yung balagungin yung kapatid ko. Doon pa rin, syempre, matanda eh. Matanda siya sa kapatid niya. Kay Bongbong, si Senator Amy. Nandoon pa rin, pamilya yan eh. Kayo nga nagsabi, blood is thicker than water. Pero ito, usapan na to political. Di ba? Political.
immune naman niya si BBM, hindi naman niya makakasuhan ngayon eh, 'di ba? After pwede pa. Ayan, hahabulin gaya na ginawa nila kay Tatay Digong, 'di ba? Yung mga ganung pangyayari. Pero at least alam natin, nalaman natin kung paano magturuan yung mga hinayupak ngayon, kung paano magsinungaling, 'di ba? Ang galing eh, 'di ba? Kung tinuro ni Torres yung Marbil, tinuro naman ni Marbil yung ano, 'di ba? Tapos sinasabi hanggang sa umako si Remulla, 'di ba? Nakakatawa. Nakakatawa, nakakainis na kasi nakita natin kung paano sila magsinungaling at kung paano magturuan yung mga may posisyon. Hindi lang ba sa posisyon yung matataas na posisyon sa gobyerno. Nakita natin kung paano magsinungaling at kung paano magturuan. Ito naman si Senator Amy, malinaw, sige. Sabihin na natin na responsable talaga yung kapatid ko. Pero sa tingin ko, hindi lang siya. Ni-represent niya yun. Di ba? Kaya, di ba? Kaya nga tanong ko kung iba ba apelido ni Senator Amy Marcos, boboto nyo pa? Di ba? Kasi kung Marcoses lang ang issue natin dahil Marcos pa rin yan, di ba? Gets nyo? Oo. Yun ang ginawa ni Amy. Because pagka sabihin lang diretso ni Amy, yes, yung kapatid ko ang may responsibilidad. Di ba? It's so easy to deny it. It's so without really saying it. Kasi basically, yun yung legal implication eh. Tapos hindi lang sinasabi ni Amy ng direkta. Hindi niya sasabihin. Yun nga, Hindi niya sasabihin I'm very talaga. thankful nga sa ating mga abogadong nagdi-discuss ng mga ganitong bagay. Because, if we're going to bring it to court, the presumption is that it is his brother. It is her brother who did everything. Ayun. Tama. No, and in fairness to Amy Marcos, sa lahat ng mga hearing dyan sa Senado, from the PI to the what happened in QOJC to the naputulan ng kadiri yung sa Ayungin Shoal yung ating SOGC sa Pakundo hanggang sa Foreign Relations Committee tungkol sa kidnapping ni PRRT. In fairness to Amy Marcos, she did more than all the PDP senators combined. Yung last pala dun sa post ni Contreras, yung sabi niya, 60% daw ng mga Pilipino support the trial of Rodrigo Duterte at the ICC. So, yung remaining 40% daw are probably the solid voting of pro-Duterte senatorial candidate. Tapos yung 60% daw, yun doon daw nagkalat yung mga yung chapuy, ganyan-ganyan. So parang ang ano nila, so parang yung nagmamath-math sila, ganyan-ganyan. Sabi ko, wag niyo isturbuhin na mali yung baseline nila. Hayaan niyo sila. Talagang ikaw, Benhur Abalos, kung nakikinig ka, putangin na mo. Rest back. Oo. Rest back, Brad! Rest back! Benhur Abalos is actually parang he is one of very few people na hindi Martin, hindi Lisa, direct kay Bongbong. Oo. Direct kay Bongbong. Kasi ano yan Bongbong circle yan si Benhur So, brado, inaano ko, nalaglag ko. Di ba? Ang galing pwede. Kung ilalaglag nila si Weakest Link, kumbaga Weakest Link, di ba? Siyempre si Bambam, saka si Kiko, matagal na yan sa Pinklawan, at saka matagal na rin yan sa politika. Parang Weakest Link ngayon si Benhur. Ang lakas din ni Benhur malakas din Malakas din ang ano niya O palalo na ilaglag para makapasok lang yung dalawa. Parang trade yan. Para sa basketball, 2 against 1. Yan, parang gano'n na yung nangyayari. Di ba? Papasukin natin ito. Gusto niyo ba matanggal ang Vice President? No. Gusto niyo ba hindi na makabalik yung dating Pangulo at sino sa ating bansa? No. Pero yung isang team ng senador, gusto po nila. Anong pangalan po ng team na yun? BBM! Anong pangalan ng team nila? Bahala na po kayo. Pero ako hindi ako kasama sa team na yun. Yung team namin, ang gusto ko itama ko yung maraming mali. Yes. Yung team namin, gusto ko namin ayusin ang napakaraming problema ng bansa. Tingnan na
lamang po ninyo yung mga ayuda. Yan, yung ayuda. Marami pong ayuda ngayon na binibigay. Kapag sinuma niyo po yung 5 ayuda na binibigay nila ngayon, pero bago ko po ipagpatuloy, gusto kong sabihin sa inyo, hindi po masama ang pagtulong. Halimbawa po, may nasunugan, may pinutukan ng bulkan, na bagyo, Dumindol. ugaling Pilipino po yun ang pagtutulong natin. Pero, See? yung pagtulong po, dala po ng pangangailangan na emergency po talaga. Kailangan mong tulungan. Pero hindi siya paraan para yung kahirapan ay maalis sa ating bansa. Hindi siya pwedeng mabisang paraan. Pagtulong lang siya talaga. Alam ko niyo kung magkano lahat ito pag-ibenta natin? 194 billion pesos. Grabe, di ba? Talaga po yun, 194 billion. Ang dapat po na mabiyayaan ng ayuda na yan, hindi po kulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. 27 million dapat. 27 million na may hirap na Pilipino. Eh, hindi po ganun ang nangyayari. Wala pa pong 10% doon sa nabuwa 194 billion ang nasiservisyo. Grabe, di ba? Hindi tama. Pagkatapos po, yung halaga ng ayuda, hindi naman naibibigay ng buo. Ano? Meron dyan AX, halimbawa. 3,000 yung AX. O ay kukulangan, hindi sa 1,000 lang ibibigay. Oo. Sa ibang lugar po sa ating bansa, 500 pesos ang binibigay. Hindi po talaga magiging mabisang paraan ang ayuda. Mali po yun. Ang gagawin po natin ganito. Para parehas, para walang corruption, kinuwenta ko na po. Lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng kuryente, halimbawa 2,000 pesos ang konsumo ng kuryente buwan-buwan at pababa. Pababa. 2,000 pesos worth of electricity and below. Libre na po naman. Bakit po? Kasi po pag ginawa natin yun, ang mabibiyayaan, ang matutulungan, 27 million Pilipino. Yung mahihirap talaga. See? Walang corruption. Bakit? Eh, diretso sa inyo eh. Yes. Diretso. Ganun dapat? Wala na yung mga kapapasihan. Idadaan pa sa kumpanya nila kasi akala mo sa kanya, akala mo galing sa kursa niya. Hindi po sa... Ganun ang nangyayari. Cut na natin to. Ganun ang nangyayari. Nagmumukhang sa kanila galing yung pera. Well, in fact, galing talaga sa mga ayuda. Yung budget na nilagay sa ayuda sa mga AX, MAIX, Tupad, AKAP, etc. Lahat yan. Doon nang galing yung budget. At yung pera na yun, pera natin yun. Contributed taxes natin ng bawat Pilipino na dapat mapupunta talaga directly doon sa mga mahihirap. Pero ang nangyayari, nakakatkong, napupunta sa mga korap na opisyal, tapos konti lang yung ibibigay doon sa mga Pilipino. Kaya ang nangyayari, napupunta sa kanila, yun ang pinambabayad nila ngayon sa mga vote buying na yan, sa mga ayu-ayuda na yan. Doon na sila bumibili ng boto para makakuha sila ulit ng posisyon sa gobyerno, magkaroon ulit sila ng power, at higit sa lahat, makakurakot ulit sila. Diba? Walang magko-question yan sa atin kasi karapatan natin magsalita. Dahil kung tutuusin sila, dapat yung mga official na gobyerno, sila dapat nagsisilbi sa atin. Hindi dapat tayo nagsisilbi sa kanila kasi tayo ang naghalal sa kanila. Diba? Tayo dapat ang boss. Tayo dapat ang masusunod. Ini-incline lang nila sa tama, sa batas, pero hindi sila dapat nangungurakot. Yan ang totoo. Kaya vote wisely mga kayon sa May 12. Konting kembot na lang, 22 na ngayon. Konting kembot na lang, nakikita ko rito sa kalendaryo ko, ilang araw na lang yan. Botohan na, please, parang awa nyo na. Pahintuin na natin. Nakita nyo naman, di ba? Pahintuin na natin yung mga korap sa Kongreso, sa Senado, sa mga posisyon ng mga gobyerno, kahit ano pa yan, chairman,
mayor, kagawad, tanod, etc. Pahintuin na natin, iboto natin yung mga may malasakit sa taong bayan. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV.